ito na mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng tumitinding awayan ng mga DDS, yung awayan na kahindik-hindik, karimari-marim, at kalunos-lunos at nakakatawang awayan ng mga DDS mga kababayan. Humantong na po sila sa demandahan. Dito po sa video mapapanood natin, sinabi po ni Joey, yung mga kapwa niya DDS na sa pagkakaunawa ko ay gagawa niya ng aksyon, mga kababayan. So, ibig sabihin nito, bukod sa nagsisigawan sila dun sa dahig dahil sa pagkain, at bukod sa nag-aaway-away sila sa di umano'y maselang picture ng kanilang idol na si Duterte, and yung pinag-awayan nila na mga sinasabing donation, at yung basically labasan ng kanilang mga tinatagong baho, no? Sila naman yung nagbabatuhan diyan eh, no? So dito po sa video ito, sa pagkakaunawa ko ay umabot na po sila sa puntong magdedemandahan na, no? So ganyan na po kalala, ganyan na po alalim ang awayan ng mga DDS. Sila po hindi magkasundo. So panoorin po natin ang video na ito nang malaman po natin kung bakit po magdedemanda si Joey. Kung maalala niyo po, si Joey siya yung nag-trending dahil nag-attempt siya na gawing katawa-tawa at ipahiya si PBBM sa live nila ni Sas Roganto Sasot dahil ini-insist niya sa umpisa na state visit yung pinunta ni PBBM sa Dubai or UAE yata yon, pero sinupalpal siya ni Sasot at pinaintindi sa kanya na hindi yun state visit, yun ay working visit, kaya walang military honor or walang treatment na pang state visit, no? Sa pagkakaunawa ko kasi na gustong palabasan ni Joey sa video na yon or sa live nilang yon nila Sasot, gusto niyang gawing katawa-tawa or ipahiya si PBBM. Pero nung sinupalpal siya at pinaintindi ni Sasot na hindi yan state visit, yan ay working visit, siya yung nagmukhang katawa-tawa at siya yung napahiya dun sa mismong live nila, no? So nagtrending po siya doon. Ngayon, tignan po natin, no, kung ano tong matinding pinag-aawayan nila. Alam niyo mga kababayan, dito sa video ito, makikita natin yung patunay na ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig, no? Dahil dito, may itinanggi si Joey, and then at the same time, on the same live, inamin din naman niya on her previous live, no? So panoorin na lang po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Ito, the UP Legal Office has now in-hand complaint against Elizabeth Joey Cruz for her brilliant claim that smoking cannabis at UP Baguio is very common and that it is a shortcut to being cool and cultured. Diyos ko! Diyos ko! Mga baliwang po. I did not say that I did not say that smoking weed is the way for you to be cool. Diyos ko, takin mga bobo. Diyos ko, ano ba naman yan? Diyos ko, I did not even say that I use marijuana. I am not a user. I was never a user. Diyos ko, takin itong mga to. Utak talaga. Oo, mga tanga. Diyos ko. Ang tatanga. Ayan, meron pa kasi nag-post na umamin ka daw, ma'am, tungkol dyan. Paano umamin? Wala naman ako sinabing user ako ng marijuana. Ang sinabi ko, nag-try ako noon. Kasi common yan talaga sa Baguio. Hindi sa... Diyos ko po. Sabi ni Aldrin Palomo, set aside niyo muna ang pride niyo. All we need is how to put Inday 2028 inside the palace. Become always. Aldrin Palomo, do not speak about this kung hindi mo naman nasimulan yung issue. Pagkatapos ikaw yung parang magiging, ako yung bait-baitan dito that I see the bigger picture. No, we saw the bigger picture already. Siguro ang smarter question is what is going on. Do not be lazy. Do not dismiss this as, ay nako, calm, ganyan. We tried being calm. We are being operated. What is being done right now is a pushback. Akala nila common sa UP Baguio, sa Baguio pala. Mga tanga, Diyos ko. Diyos ko. Well, my lawyers are going to deal with all of you. Lalong-lalo na ikaw, Yumi Santiago. Diyos ko. Pakatatanga. You think hindi ko kakilala yung mga tao na sa UP Baguio? Maliit lang kami doon, mga tanga. You think hindi ko kilala yung mga professors doon, mga teachers doon? Ang liit-liit lang noon.
Sabi ni Carlex, put them in their proper places, Joey. Kasuhan mo na yung mga nagpapanggap na Duterte supporters. Correct. And because of your proliferation of lies, you're going to put me in that situation na iimbestigahan ako. Well, you wait for my comeback. I am already, I am actually already, kasi mukhang hindi ko alam kung natanggap na nila eh. Or kung natanggap nila and they are just trying to, parang shrug it off. Okay? I actually did the first step against Julius Melanio. Check mo yung email mo, Maui. My lawyer is coordinating with you. If we're not going to get a response, this is going to be a full-blown case. And also to you, Edwin Hamora. And also to you, Channel 167. And you are next, Yumi Santiago. You think you can freely all do this? Huwag kayo mag-alala. Hindi tayo magtatalo dyan. Sa korte tayo magkikita-kita lahat. Sa korte tayo magkikita-kita. You forgot that I went to law school. You forgot that my classmates are all lawyers. By now. Ako lang yung bumagsak sa bar, mga tanga. Yung mga kaklase ko pasado na lahat. Abogado na lahat. At mga kaibigan ko yon. Just me. You think I cannot pull this off? But anyway, hindi na natin kailangan yan. Let's just do it. Just ko, ngayon, anyway, okay, you do what you do. My people are monitoring your pages. My people are checking your all your cyber vexation, unjust vexation, and all your defamatory statements. And I think for you to deliberately twist what I said and make it appear that I am a drug addict, I am a marijuana user, which I am never a marijuana user. Okay? A person who tried drugs is not a user. Joey, simutin mo ang bank account nila para manahimik. Yes, I'm going to do that. Kaya nga sabi ko, I did not expect that yung mga talagang kakasuhan ko, mga supposedly mga Duterte supporters pa eh. So yun mga kababayan, ang intense na po talaga ng banggaan ng kampo ng mga DDS. Well, sila naman yun sa isang kampo, no? So siguro nagkaroon na lang sila ng grupo, no? So yung grupo nila Maharlika, and then grupo nito nila Joey. Tapos yung hindi ko masyadong kilala yung mga Maui, no? Pero naririnig ko na yung Edwin Zamora, no? Hindi ko alam kung kanino silang grupo nabibilang, kung kailan Maharlika or iba pang grupo yon. So, ito lang po yung pagpapakita na sila po yung may mga ugali na kahit sila mismo ay hindi nila nagugustuhan, kaya po sila nagbabanggaan, no? Ang napansin ko lang dun sa video na yon, kung narinig niyo po yung sinabi niya, non-verbatim ang sabi niya, no, sa pagkakaalala ko, hindi daw niya sinabi na gumamit siya ng damo, ng MJ, no? And on the same live video, by the way, disclaimer, tong live video na pinanood natin ay highlights po yan, no? May omitted na mga parts dyan dahil sobrang haba po nung live video. Pero para hindi po kayo ma-mislead, kung sa tingin nyo, gusto nyo or kailangan nyo mapanood ang buong impormasyon or yung buong video, pwede nyo naman puntahan sa platform niya. Mahigit 1 oras yata yung video na yan, ano? Kaya kinuha ko lang po yung highlight, pero andyan pa rin naman po yung konteksto o yung idea nung sinasabi niya, yung pinag-uusapan. So going back, sa pagkakaalala ko sa live video na yan, sinabi niya na hindi niya sinabi na gumamit siya ng damo. But at the same time, sinabi niya na she tried, sinubukan niya, no? So, tama naman yung pinupunto niya na hindi siya naging user. Yun yung pinupunto niya at yun yung kinakagalit niya dun sa grupo nung mga DDS na yun na para bang pinapalabas na naging user siya. Pero ang pinupoint lang niya is, nagtry lamang siya, no? So, yun po yung pagkakaunawa ko, nagtry siya pero hindi siya naging parang dependent or naging regular user. No, yun yung pagkakaunawa ko. Pero the fact na gumamit ka, bakit mo sinasabing you did not even say na gumamit ka? Inamin mo rin naman na sumubok ka, 'di ba? May pagkakaiba ba 'yon, yung sumubok or gumamit? 'Di ba? Pareho lang naman 'yon.
Ang pagkakaiba siguro, dapat sinabi mo na lang na hindi ka naging regular user pero sinubukan mong gamitin one time or nag-try ka. Yun yung pagkakaunawa ko sa sinasabi niya sa publiko, mga kababayan. Maliban na lang kung meron siyang ibang interpretasyon doon, no? So kayo po, ano po bang pagkakaunawa niyo doon? Pero nevertheless, kahit pa sabihin nating iba kasi yung nag-try ka doon sa sinasabing gumamit, no? Iba yon. Nevertheless, ikaw yung nangungunang galit na galit sa mga EGK victim dahil kayo mga DDS kayo, yung mga yun ay, di ba, rampant naman yung sinasabi ng mga DDS noon na kasagsagan ng EGK. Sinasabi nila, gumagamit yan may nagsabi, may intel na yan ay ganito, ganyan. No? Kahit walang court decision. Galit na galit kayo sa mga gumagamit. Kaya nga, tuwan-tuwa kayo sa war on drugs. Tapos ikaw, aaminin mo sa publiko na ikaw ay nag-try kahit alam na alam mo na yun ay pinagbabawal. Hindi dahilan na yan ay laganap sa Cordillera or sa Baguio. Yan ay pinagbabawal ng batas at nag-aaral ka ng batas. Ikaw mo, nag-aaral ka ng batas sa Baguio, tapos gumawa ka or nag-try ka ng pinagbabawal sa batas. Kahit pa sabihin mong hindi ka gumamit at ang ginagamit mo lang term ay nag-try ka, the fact na alam mo na bawal yun, pinagbabawal ng batas at ikaw ay estudyante ng batas, yun yung pagkakaunawa ko sa mga kwento niya. Estudyante siya ng batas, nag-aaral siya ng batas, hindi lamang siya pumasa ng bar exam at mukhang proud pa siya doon, siya naman din ang nagbahagi ng tawa-tawa pa siya. So, nag-aaral siya ng batas, hindi nga lang siya pumasa ng bar exam, tapos nag-commit ka ng isang bagay na pinagbabawal ng batas kahit pa sinabi mong try lang yan, mga kababayan. So, anong tawag sa'yo? Isa kang dakilang hypocrite, Joey. Kaya ka napapahiya, kaya pinapahiya ka ng mga kapwa mo DDS, tapos anong panlaban mo? My lawyer will deal with you? Yun yung panlaban mo? Ikaw yung kuda ng kuda sa publiko. Ginagamit lang nila yung mga sinasabi mo sa publiko against you. Sasabihin mo, makikipag-coordinate yung lawyer mo sa kanila. Well, good luck kung may labang ka dyan. Kaso ikaw yung mga kumukuda sa publiko And yung nagiging reaction ko sa video mo is base din sa kinuda mo. Sabi mo hindi ka gumamit, hindi mo sinabi na hindi ka gumamit. But on this video, panoorin nyo, sinabi niya na nag-try siya. So gumamit siya. And the fact na siya nag-aaral ng batas, na hindi lamang siya pumasa ng bar exam, tapos magkukomit ka ng illegal, anong tawag sa'yo? Dakilang hypocrite. Tapos tuwang-tuwa kayo sa war on drugs. Collateral damages, ika nyo, na EGK. Hindi pa kayo naniniwala na may EGK? Pakinggan nyo po yung pag-amin niya dito. Ito po, nakuha ko lang din to sa TikTok. Putol ito, pero kung gusto nyo makuha yung full information, marinig nyo lahat, pwede nyo namang puntahan sa platform niya. Pero I think, nandito na po yung idea at konteksto. Pakinggan po natin. Sige, let's proceed with this one. Okay, pakinggan ng maigi ang admission. Ang admission ng UPCAT. Okay? I tried when I was younger, nung nasa UP Baguio ako, ganyan. Kasi, common yan sa UP Baguio yung cannabis Common yan doon. So, I tried when I was younger, no? But anyway, these idiots, they are trying to make an issue out of it. Palibasa, kasi kayo mga wala kayong kultura, Diyos ko. Wait. Mga wala kayong kultura, mga wala kayong Wait. Una ang sabi niya, normal daw to sa UP Baguio. Admin ng UP Baguio, pakiano naman to. Ito. Ayan, alam ni Mahal na rin na yan. Kausap ko na ang administrator ng UP Diliman tsaka ng UP Manila. Ano to? Seryosong Seryoso to. And sabi nila, they don't, tawag dito, hindi nila condone or papalagpasin yung ganitong paninira. Kasi it will affect their universities. Ayun, mga kababayan, malinaw nyo naman pong narinig, no? Siya mismo yung nagsabi. She tried when she was younger. And sa pagkakatanda ko, yung ginamit niyang term is common daw yon sa UP Baguio. Pero dun sa live na pinakinggan natin kanina, anong sabi niya? May parang nag-comment na common pala sa Baguio, hindi pala sa UP Baguio. So mali yung nag-comment, no? Yung binasa niyang comment kanina doon. Kasi dito, sa video na ito,
Siya mismo nagsabi, sa pagkakaunawa ko sa sinabi niya, non-verbatim, pwede niyo naman pong i-play ulit yung video, sabi niya common ito sa UP Baguio. So parang dinungisan pa niya yung pangalan ng UP Baguio, no? Kaya ayun, parang may narinig tayo na parang tinatawag yung atensyon ng UP, ng Diliman yata or Baguio, no? Dahil sa nabanggit na yun ni Joey. And then, dito, sinabi din niya na she tried when she was younger. Pero dun sa isang live, no, na mas recent live niya, sinabi niya na, I did not even say, non-verbatim, I did not even say na I use MJ. No, yun po yung idea. Pwede niyo po ulit balikan. Pero doon, itinatanggi niya na hindi daw niya sinabi. Pero dito sa isang live video, at doon mismo sa video na yon, on that the same live, inamin din naman niya na she tried. No? So, ang tawag doon, sinubukan mo, pero hindi yun matatawag or maitatratong gumamit. Sinubukan lang. Again, the fact na ikaw ay nag-aaral ng batas para malaman mo kung ano ba ang legal at illegal sa bansa. Kahit nga hindi ka mag-aral ng batas alam natin pare-pareho na illegal ang paggamit ng MJ. Illegal ang pagsubok ng MJ, pag-try ng MJ. Sabi nga 'di ba, kahit pa hindi mo yan alam, yung sinasabing ano ba 'yon, yung innocence of the law excuses no one, no? Parang hindi excuse kung hindi mo alam yung batas, no? Pero itong taong ito, kaya ako tinatawag na dakilang hypocrite kasi kung makabatikos sa mga bumabatikos ng EGK, ng War on Drugs, wagas. At tuwan-tuwa sila sa War on Drugs. At nag-aaral ka ng batas ng mga panahon na yon. Hindi ka nga lang pumasa sa bar exam, sabi mo. Nag-aaral ka ng batas, tapos magkukumit ka, magtatry ka ng pinagbabawal ng batas. Anong tawag sa'yo? Yan, yun yung sinasabi natin. Siya din yung napahiya na sinubukan niyang, inattempt niya po na ipahiya si PBBM. Inattempt niyang gawing katawa-tawa si PBBM. Naikwento ko na sa inyo ito. Pero, in the end, nung pinaintindi sa kanya ni Sasot na ikaw ang mali, hindi yung state visit, working visit yon, siya yung napahiya. Siya yung naging katawa-tawa. And eto na naman siya. No? So, yan po, mga kababayan. Ganyan po kalala, ganyan po kahindik-hindik, at ganyan po siguro natin matatawag na kalunos-lunos at pathetic at nakakatawa na sila. Mga kababayan, away dito, away doon, sila naman nagbabatuhan ng baho, sila nagmumurahan sa dahig, nagsisigawan. Sa palagay nyo, nakakatulong kayo kay Duterte? Well, good luck. Sa bagay, wala namang kaming pake kung anong mangyari sa inyo. Ganyan talaga, no? Siguro, yung nangyayari sa inyo, karma yan Karma. Karma dahil sa mga pinagagawa nyong pang-iinsultos. In my opinion, karma dahil sa mga pinagagawa nyong pang-iinsulto, pambabastos kay Mayor Leni Robredo nung VP pa siya, at ngayon kay PBBM na Pangulo na ng Pilipinas, no? So, kayo na lamang po humusga, mga kababayan. Ako naman po yung nagbigay lang ng reaksyon sa mga kinuda niya sa publiko. Salamat po sa panonood.